Kabanata 2869 hanggang Kabanata 2870. Kabanata 2869. At sa araw na ito, nagpadala rin ng balita ang Xinwu Academy, mga provocator, patayin ng walang awa. Provocator, patayin ng walang awa. Sa pamilya yon, nakikinig si Yehan sa balitang inusisa ni Yun Mocking mula sa labas. Sa ngayon, ang lupain ng Shengzhou at maraming kalapit na lugar ay naging sobrang mainit, at lahat ay pinag-uusapan ang nangyari sa kasal ng pamilya yon. Sina Langya, Leng Shuya, Yehan, at ang walang kapantay na Kang Tianzan na sa wakas ay lumitaw sa pamilya yon. Ang apat sa kanila ay naging paksa ng maraming interes ngayon, ngunit para kay Yehan, ang Nine Tribulation Supreme Master, wala namang sinumang mula sa Mountain Worshiping Academy of True Martial Arts ang mukhang kahanga-hanga. Bagamat ngayon ay hinuhulaan ng lahat na maaaring may magandang pinagmulan si Yehan, at kahit na binigyan siya ng mukha ng walang kapantay na Kang Tianzan para hindi patayin si Leng Shuya, pero kahit na may malakas na background ang higanti ng Baishan Xinwu Academy, biro pa rin ito kung wala siyang lakas. Walang nakaisip na magtatagumpay si Yehan sa pag-worship sa Xinwu Academy 3 araw mula ngayon, at ang iba ay inisip na ginagamit lang ni Yehan ito para tumaas ang kanyang kasikatan at ipakilala ang kanyang pangalan sa mundo, at hindi siya manggahas na lumitaw sa Xinwu Academy 3 araw mula ngayon. Siyempre, sa harap ng provokasyon ni Yehan, ang kasalukuyang mga disipulo ng Xinwu Academy ay labis na masigasig. Nais ng mga disipulo ng Xinwu Academy na durugin ang taong mayabang na ito na nang-ahas na hamanin ang Xinwu Academy, upang mapanatili ang karangalan ng Xinwu Academy sa Holy State. Ang kadakilaan ng buong Central God Realm. Brother Han, naglabas ang Xinwu Academy ng napakabanatang at agresibong mga salita ngayon. Kung pupunta ka sa Xinwu Academy para mag-worship sa bundok, natatakot ako na magiging mas nakapipinsala ito kaysa swerte. Ikunot ni Yun Mocking ang noo, tinulungan ni Yehan ang pamilya yon, syempre, kailangan ng pamilya yon na suklian si Yehan. Ngayon, magkasama na sa parehong sitwasyon ang pamilya yon at si Yehan. Sa kasalukuyan, lahat sa pamilya yon ay nag-aalala tungkol sa pag-worship ni Yehan sa Xinwu Academy. Narinig ito, ngumiti si Yehan at sinabi, ayos lang, Brother Muching, mula nang pinili kong mag-worship sa Xinwu Academy, inisip ko na ang sitwasyong ito. Nais ng mga disipulo ng Xinwu Academy na durugin ako, ang provocator, at patayin ng walang awa. Nakasalalay pa rin ito kung mayroon silang ganitong kakayahan, hindi ako magkakaroon ng pagkatalo sa harap ng mas batang henerasyon, umaasa lang ako na kung makapasa ako sa pagsusulit na ito, mapapanatili ng mga matatanda sa Xinwu Academy ang kanilang mga pangako. Brother Han, ano ang mayroon sa Xinwu Academy na kailangan mong makuha? Ikunot ni Yun Mocking ang noo, kahit na alam niyang hindi na niya mapipigil si Yehan, pero kinuha ni Yehan ang ganoong malaking panganib para mag-worship sa Xinwu Academy. Ano ba talaga iyon? Kung ito ay kasikatan, hindi naniniwala si Yun Mocking. Alam ni Yun Mocking na sa lakas ni Yehan, kailangan lang niyang talunin si Langya kung gusto niya maging sikat sa mundo. Walang dahilan para hamanin ang higanti ng Xinwu Academy. Curious din si Leng Shuya tungkol dito. Nakaupo siya ng tamad sa upuan at tinitingnan si Yehan, naghihintay sa kanyang sagot. Nakita ang naguguluhang mga mata ng dalawa, sinabi ni Yehan, mahalaga sa akin ang bagay na iyon. Kung makapasa ka sa pagsusulit ng Xinwu Academy, natural mong malalaman na bukas ang araw para mag-worship sa Xinwu Academy. Brother Ching, kung nasa panganib ang pamilya yon, hindi mo kailangan sumama sa akin sa Xinwu Academy. Narinig ito, agad namang namutla ang mukha ni Yun Mocking, at sinabi, Brother Han, ba't ganon katakot ang pamilya yun ko? Bukas, kapag pupunta ako sa Xinwu Academy, sasama ang pamilya yun ko sa iyo, Brother Han. Gusto ko ring makita. Tingnan natin kung gaano kasaya kapag hinarap ni Brother Han ang mga halimaw ng Xinwu Academy bukas. Pagkatapos makumpirma kay Yehan tungkol sa pagpunta sa Xinwu Academy bukas, umalis si Yun Mocking. Nakaupo si Leng Shuya sa upuan at iniikot ang leeg, tinitingnan si Yehan ng tamad, at sinabi, Boss, narinig ko na sa Xinwu Academy ay may ilang malalakas na tao, hindi ka ba nag-aalala? Sa halip na mag-alala dito, bakit hindi isipin kung paano haharapin sila bukas? Tumingin si Yehan kay Leng Shuya at sinabi, Kumusta? Ano ang iniisip mo, bata? Kung lalero ka sa akin, baka magawa mong mabuhay sa City of Destiny. Bago magbukas, susubukan mo bang lampasan ang Holy King? Nakita si Yehan na muling tinitiwan ang kanyang sarili, labis na naantig si Leng Shuya. Kinulayan niya ang ulo at sinabi, Boss, hindi mo ba ako niloloko? By the way, nasaan sina Nan Wenqing at Muhailan? Hindi ko sila nakita. Hindi ba kayo naiinis kung hindi kayo nakakita ng magandang babae buong araw?
Yumuko si Yehan at sinabi, nagre-retreat sila, at lalabas sila kapag pupunta sa Zinwo Academy bukas, pero kung hindi ka naniniwala, kapag nakita mo sila bukas, malalaman mo kung nagsinungaling ako. Narinig ito, medyo naging curious si Leng Shuya, pero hindi masyadong nagsalita si Yehan. Pagkatapos baguhin ang talento ni Nan Wenqing at Mo Hailan, pinapasok ni Yehan sila sa Daoist World para mag-practice, pero hindi nagsabi si Yehan ng anuman. Sa halip na dalhin sila sa Heavenly Dragon City sa Daoist World, nagretiro sila sa Bamboo House, kung saan nag-practice ang Immortal Ice Queen. Naniniwala si Yehan na sila, na unang beses na pinabuti ang kanilang talento, ay mabilis na uunlad sa Daoist World. Sa kasalukuyan, naabot na ni Nan Wenqing ang pagtatapos ng Immortal Realm, at si Mo Hailan ay nasa Immortal Realm din. Sa mga nakaraang araw, kahit hindi makalusot ni Nan Wenqing sa Semi-Sage, tiyak na malalampasan niya ito ng malaki. Ang progreso ni Mo Hailan sa Immortal Realm at Dacheng Realm ay tiyak na mas malinaw. Hindi nagtagal, dumating na ang araw para mag-worship si Yehan sa Zinwo Academy, at lahat ng malalakas na miyembro ng pamilya yon ay nagtipon sa school field ng pamilya yon para hintayin ang pagdating ni Yehan. Maliban sa Patriarch Yun Jongjun, lumabas ang iba pang mga malalakas na tao. Si Yun Tongtian, ang superpower sa realm ng Holy Wheel Emperor, at 6 pang malalakas na Saint Emperors kabilang sina Yun Kie at Yun Konglong, ang kanilang lakas ay nasa tuktok ng Emperor Shenzang, o kahit tuktok ng Emperor Shenzang. Bakit hindi pa dumarating ang boss? Nakayuko si Leng Shuya sa school field ng pamilya yon, at sinabi ni Yun Mocking, huwag kang mag-alala, mula nang pinili ni Brother Han na mag-worship sa Shanzinwo Academy, hindi siya susuko. Huwag magpanik, nandyan na ang bata. Kumikitid ang mata ng matangkad na si Yun Tongtian at ngumiti. Sa oras na ito, sa lugar na tinutukan ng lahat, isang gwapong at kakaibang binata na nakasuot ng puting nyebe ay dahan-daang naglalakad patungo sa kanila kasama ang 2 babae. Humahampas ang hangin. Hoy, paano nakalusot sa Semi-Sage ang babaeng iyon sa Wenqing Valley? Masamang tingin ni Yun Tongtian, at nakita niya ang pagbabago kay Nan Wenqing agad-agad. Sa kapaligiran, may kaunting distansya pa sa Semi-Holy. Nang makita ito, namangha si Leng Shuya. Hindi lamang si Nan Wenqing ang nakalusot sa Semi-Sage, pati si Mo Hailan ay naabot ang Immortal Realm. Alam ni Leng Shuya ng mabuti ang estado ni Nan Wenqing at Mo Hailan 3 araw na ang nakalipas. Sa oras na ito, pagkatapos ng 3 araw ng retreat, pareho silang nakalusot. Senior, dahan-daang naglakad si Yehan at yumuko sa Yun Tongtian at lahat ng malalakas na miyembro ng pamilya yon. Kabanata 2870. Ngumiti si Yun Tongtian at sinabi, bata, ngayon ay pupunta tayo para mag-worship sa Mountain Zinwo Academy. Wala nang makakatulong sa'yo sa kompetisyon ng mas batang henerasyon. Handa ka na ba? Lahat ay handa na. Ngumiti at tumango si Yehan. Haha, ayos, Tara, punta na tayo sa Zinwo Academy. Tumawa ng malakas si Yun Tongtian, at umalis kasama ang lahat ng malalakas na miyembro ng pamilya yon. Ngayon, sinamahan niya si Yehan sa pagpunta sa Zinwo Academy. Bukod sa malalakas na miyembro ng pamilya yon, naruroon din sina Yun Mocking at ang mag-asawang Gangshu Wuking. Matatagpuan ang Zinwo Academy sa Zinwo Holy City sa gitna ng Shenzhou, mga kalahating araw ang layo mula sa Shenzhen City ng pamilya yon. Siyempre, para sa isang malakas tulad ni Yun Tongtian, kahit kasama si Yehan at ang iba pa, kalahating oras lang ay sapat na upang marating ang Zinwo Holy City. Ngayon, sa banal na lungsod ng Zinwo na nasa gitna ng Holy State, siksikan na ang unang lungsod ng Holy State. Nagtipon ng mga practitioner mula sa lupain ng Holy State at maging mula sa ibang estado sa Zinwo Holy City. Lahat ng mga tyrant na binati ng pamilya yon ay narito rin ngayon. Sa ngayon, lahat ay nagnanais malaman kung ang binatang nag-anunsyo sa kasal ng pamilya yung 3 araw na ang nakalipas na siya ay pupunta sa Zinwo Academy para mag-worship sa bundok, ay tunay ngang pupunta ngayon. At kapag dumating nga ang binata sa Baishan Zinwo Academy, ang banal na lungsod ng Zinwo, anong klaseng sitwasyon ang mangyayari? Baishan Zinwo Academy, hindi ko talaga alam kung darating ba si Hanye na nagpakawala ng ganoong malalakas na salita sa bahay ng Yun 3 araw na ang nakalipas. Harapin ang halimaw ng Zinwo Academy, hindi lahat ay may tiwala na hamanin sila. Bagamat sinabi ni Hanye na pupunta siya upang mag-worship sa Zinwo Academy, sa tingin ko, mas mababa sa 30% ang tsansa niyang darating. Tama, may posibilidad na ganito. Kapag pupunta sa Zinwo Academy ng mag-isa, kahit nahaharapin mo ang lahat ng disipulo ng Zinwo Academy na wala pang 50 taong gulang, sa mga disipulo ng Zinwo Academy na wala pang 50, may hindi mabilang na henyo, at may ilan ding nakakatakot na halimaw.
Kapag hinarap mo sila sabay-sabay, kahit ang isang walang kapantay na tao ay marahil ay makaramdam ng pressure. Kaya, malamang na hindi darating si Hanye. Ano pa ang makikita natin kapag pumunta tayo sa Xinwu Holy City ngayon? Magiging katatawanan na lang si Hanye. Pero paano kung dumating talaga si Hanye? Kung darating siya, dapat handa siyang durugan ng Xinwu Academy. Sa kasalukuyan, ang Xinwu Academy ay nasa estado ng kasab-ikan, at ang mga disipulo sa Academy ay nagsalita na, provocator, patayin ng walang awa, basta manggahas lumitaw si Hanye, marahil ay haharapin niya ang kamatayan. Ngunit paano kung nang-ahas si Hanye na mag-worship sa Shan Xinwu Academy, kung talagang mayroon siyang ganoong lakas? Siyempre, ang ganitong mga boses ay agad na nalunod sa karamihan. Walang nakaisip tungkol sa kakayahan ni Yehan na mag-worship sa Xinwu Academy. Pagkatapos ng lahat, ito ay Xinwu Academy. Sa oras na ito, sa labas ng primeval jungle sa gitna ng Xinwu Holy City, nagtipon ang di mabilang na cultivator, kasama na ang mga makapangyarihang tao mula sa Holy State at maging sa ibang estado. Paminsan-minsan, nakatingin sila sa primeval jungle sa unahan. Sa gitna nila, may bahagyang malinaw na mga magagarbong gusali na tumataas mula sa lupa. Sa ilalim ng natitirang ulap at hamog, ang magagarbong gusali na bahagyang makikita sa Virgin Forest ay tila inilagay sa paraisong lupa. At dito matatagpuan ang Xinwu Academy. Ang sinaunang academy na ito ay nakatayo rito ng halos 10,000 taon at may mahabang kasaysayan. Hanye? Darating ba siya talaga? Sa harap ng karamihan, nakatitig si Ji Chenyo sa sinaunang academy na tila nasa paraiso. Ng pananabik at pag-aalala ang kanyang mga mata. Orihinal, pagkatapos ng kasal ng pamilya yon, naghihintay si Ji Chenyo sa lungsod ng St. Cloud. Isang araw ang kailangan ni Yehan para malaman na hindi siya umalis sa bahay ng yon. Sa puntong ito, umalis si Ji Chenyo sa Shenyang City at pumunta sa Xinwu Sacred City, kung saan siya hihintayin ang paglabas ni Yehan. Walang nakakaalam ng malinaw, pero kung talagang gusto niyang dumating, sa tingin ko, dapat ay lalabas na siya. Dumating din si Elder Tianqing ngayon, hindi lang sila, pati ang Zuyuan Ice Palace, Lang Family, Tian Local Forces mula sa Holy State, gaya ng Wolf Family, Zhao Family, Lu Family, Ye Family, at Teng Family, lahat ay narito. Mayroon ding ilang malalaking at maliliit na puwersa mula sa ibang estado, gaya ng Shengmo Island, Leizhou Haijie, Zhenzhou Wenpinggo, at iba pa, lahat ay nagtipon dito, at nagmamasid habang nag-aantay. Ngunit sa oras na ito, sarado ang gate ng Xinwu Academy. Ang matangkad na sinaunang arko ay 100 metro ang taas at 100 metro ang lapad. Ang arko na ito ay isang formation, at ang mga hindi pamilyar dito ay hindi makakadaan. Ayon sa batas, kamatayan o pinsala ang haantong. Pagkatapos ng lahat, ito ang formation na itinakda ng Xinwu Academy. Sa oras na ito, naruroon na si Yehan at ang iba sa labas ng Xinwu Sacred City. Kahit na nasa labas ng lungsod, mararamdaman nila ang napakainit at masiglang atmosphere sa Xinwu Sacred City. Asahan mo, lungsod na ipinangalan sa Xinwu Academy, ang sinaunang banal na lungsod ng Xinwu ay katumbas ng maliit na bansa. Hanggat umiiral ang Xinwu Academy, umiiral ito. Nakatayo si Yehan sa labas ng Holy City of True Martial Arts, kuminang ang mga mata habang tinitingnan ang sinaunang lungsod na kilala sa buong Central God Realm. Haha, bata, pumunta tayo sa lungsod. Sa tingin ko, ang Xinwu Academy ang pinakamasiglang lugar sa Xinwu Holy City ngayon. Tumawa si Yuntong Tian sa gilid, at sabay-sabay na pumasok ang lahat sa Xinwu Holy City. Sa harap ng sinaunang arko ng Xinwu Academy, dumarami ang mga practitioner na nagtipon dito. Lahat ng malalakas na tao na dumating ay tahimik na naghihintay. Siyempre, ang mga may galit kay Yehan ay nais makita siya sa oras na ito. Kung dumating nga si Han, paano siya papalo at tatadyakan ng Xinwu Academy? Halos tanghali na ngayon, hindi ba natatakot si Hanye na dumating?